tayo na. Halina sa presensya ng Diyos, manalangin makinig, sumamba tayo na. Halina sa presensya ng Diyos, hindi na mamaya kundi ngayon na tayo na. So no worries. Sabihin natin, no worries. Ano nga naman ang mangyari sa 2016? There's 362 days in front of us. Minus January 1, 2, and 3. 365 days. Minus 3, 362 days in front of us. No worries. Sabihin niya natin, no worries. Pray for our church rental. Lahat ng mga nagpa-fasting, magpe-pray ng church rental. So every day you will receive a prayer request or prayer item. In Damascus, there was a disciple named Ananias. The Lord called to him in a vision. Ananias, yes, Lord, he answered. Okay, the Lord told him, go to the house of Judas on his straight street and ask for a man from Tarsus named Saul, for he is praying. Nagpa-fasting siya, nagpe-pray. In a vision, he has seen a man named Ananias come and place his hands on him to restore his sight. Napakapalad naman ni Ananias. Can you imagine? Pinag-pray niya, the great Apostle Paul. No, palad naman itong si Ananias. Lord, Ananias answered, I have heard many reports about this man and all the harm he has done to your holy people in Jerusalem. Lord, enemy number one ng Christian faith yan. Mamamatay ng mga Kristiyano yan. And he was there when Stephen was stoned to death. Nung binato hanggang mamatay si Stephen, si Saul was present during that stoning of Stephen. Lord, hindi ko ipahirap yan. Pero nung sabi sa 14, and he has come here with authority from chief priests to arrest all who call on your name. But the Lord said to Ananias, go, this man is my chosen instrument. Ang tindi, no? Sabihin nga natin, this man is my chosen instrument. Sabihin mo yung katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, instrumento ka ng Diyos. Sabihin mo sa kanya, sabihan mo ulit yung katabi mo, huwag kang magpagamit sa kaaway ng Diyos. Sino ba yung kaaway ng Diyos? Ha, sister? Sino yung kaaway ng Diyos? Si Satan. Okay? Ang lahat ng gustong sa Panginoon lang magpagamit, palakpakan ng malakas. Yung mga gustong si Lord lang. Malakas ang palakpak. Lord, you will use us. Grabe. This man is my chosen instrument. Ano ang description niya? I have heard many reports about this man and all the harm he has done to your holy people in Jerusalem. Pero sabi ng Lord, don't worry. This man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and the kings of the people of Israel. May imposible ba sa Panginoon? Mga kapatid, gusto ko sabihin sa inyo, ang taon na ito ay taon ng pagbubukas ng mga imposibleng bagay. Gagawin ng Diyos ang mga imposible na posible kapag tayo'y handang magtiwala sa kaya niyang gawin sa buhay natin. Amen po ba? Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Everybody give your best love offering. Hallelujah. Now, let's continue. Sabi nito, all people in every beginning, sa lahat ng pasimula ng taon, people are looking for direction. Saan papunta ang company? Saan papunta ang negosyo? Saan papunta ang ating buhay? Goal setting and new challenges. But there's more powerful than all this. Yes, meron kang direction. Yes, meron kang goal. Yes, meron kang pangarap. Meron kang New Year's resolution. Walang masama. Pero meron mas powerful. Ano yung mas powerful? Sabi rito, vision from God. Vision gives direction. Sabihin nga natin, vision from God. Vision from God. Grabe ho. Nung kami po ay nananalangin sa Panginoon, pastors, nagpe-pray po ako, buwan ng December, I'm praying to God. Sa mga devotion ko, walang message. Second day, walang message. Until one day before Christmas. Suddenly, I came across doon sa Acts chapter 29, 26 verse 19. At sinabi ng Panginoon, this is the theme for the year. One message. Hashtag one message. Sabihin nga natin, hashtag one message. Yan po. So makikita ko natin. Minsan gusto natin, selfie-selfie tayo. Pero pinakamagandang makuha na natin ang picture. Ang church.
gumagawa ng matinding paggawa. Go and make disciples. Pag sinabi kong hashtag, one message, sisigaw tayo ng malakas, kagaya kaninang umaga, go and make disciples. Okay? 1, 2, 3, go! Hashtag one message. Go and make disciples. One more time, hashtag one message. Go and make For the last time, hashtag one message. Go and make disciples. Ano man ang kulay mo, ano man ang ministry mo, ano man ang trabaho mo, saan man ang negosyo mo, anong year ka man sa inyong paaralan, anong ministry man ang kinabibilangan mo, women's, men's, young, youth, children, isa lang ho ang mensahe namin lahat. We will carry one message throughout the year. At ang isisigaw natin, go and make disciples. Yung aking pong ni-reach out na kapitbahay namin, no, kaninang umaga na umati na siya. Sabi niya, Pastor, tuloy-tuloy na ako doon sa Abad Santos Street. At sabi niya, kasama ko siya ng bago mag-New Year. Sabi niya, Pastor, kailangan namin ng Bible study, kailangan namin ng kagaya mo. Maraming taong naliligaw dito sa lugar ng Abad Santos. Sabi ko, Brad, magtulungan tayo. Magsisimula tayo mag-cell group. At kanina po, umating silang mag-asawa. After na unang family camp, sino ang sumama ng family camp? Pakitaas ang kamay. After ng family camp, meron po akong dapat asikasuhin, sumakay ako ng taxi. Pagdating mo ng traffic, sabi ko, Brad, servicean mo na lang ako. Bibigyan na lang kita, dadagdagan na lang kita. Sinare ko si Jesus. Sayang ka, hindi kami nakapag-selfie para nakita doon eh. Nakalimutan ko, sabi ko sa misis ko, sayang, nung tumanggap siya sa Panginoon, sana na hindi ko mang makilala siya. Actually, nakilala ko siya si Romel. Sabi niya, Pastor, sana maisakay kita ulit. Sana marami pa akong kagaya mo na maging pasahero ko. Nilig ko siya sa prayer to acceptance. Tinanggap niya si Jesus. At pagkatapos, sabi ko, Brad, napakabuti ng Panginoon. Taga Quezon City siya. Sabi niya, Pastor, kapag wala akong trabaho ng linggo, hahanapin ko yung church niyo at gusto kong umaten kahit malayo. Walang imposible sa Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po namin. Palakpakan po namin si Lord. Diba? Malakas ang palakpakan. Kaya sa katuwa niya, nung tinignan ko yung Metro 135, yung Metro, ginawa ko na 140. Dinagdagan ko siya ginawa ko 170. Okay? So palakpakan ng Panginoon. Vision from God. Vision gives direction. Yan po ang nagbibigay. Yan ang ginagawa ng vision. Kapag may vision ng church, may direction. At sumama mo kayo. No, kagaya ko na sinabi ng finance team kanina. Sabi ng finance team kanina, Pastor, kakaiba. Ibang-iba yung nararamdaman namin. Yung passion na nararamdaman namin, ibang-iba. Because God is doing wonderful things. Sabi nga ni Brother Jeff kanina, Pastor, kumusta yung family tao? Sabi ko, Brad, hindi ko maintindihan eh. Basta, kung anong gawin namin, nag-enjoy kami. Simpleng mensahe lang, ginagawa ng Panginoon na powerful message. So sabi ko nga, hindi na tao ang gumagawa, ang Diyos na ang gumagawa sa Chosen Generation Christian Church. Diba? Come on, malakas sa palakpakan. Sa sobrang lakas mo ng power, iniigop ni Lord yung power ng bagay. So, kunin mo tayo. Narinig niyo naman po ako? Amen. Kung narinig niyo po ako, lahat po ng naniniwalang pogi ako, pumalakpak sa Panginoon. Pumunta ho kayo para makita niyo yung kalukalay ko. Nandun ako sa Dunkin Donut. Kanina ho, kumain kami ng daughter ko. Eh, daming tao eh. Sabi ko, ito na naman yung napagkakamalang ako. So, nagpa-picture ako, bumili kami ng coffee. Check, picture. Yung mga tao, tumitingin talaga sa akin, wala akong pakialam, may mga kumakain. Gumaganong-ganon. Yan ang tawag ng confidence. Sabihin mo confidence. Okay, sa Tagalog, makapalang mukha. So anyway, palakpakan po natin ng Lord at salamat sa family. Tuloy po tayo. How clear is your vision for New Year? Yan ang tanong, gaano kalinaw yung direksyon na gusto mo?
Ikaw ba yung taong kesera-sera, whatever will be, o meron ka talagang ini-aim na something higher than last year? Okay, tuloy po tayo. Tingnan mo natin ito. Sabi nito, let's learn from the life of Paul how the Lord turned his confusion into something wonderful. Without a vision from God, we will live in complete darkness. Kapag walang vision, madilim ang buhay. Isipin mo, kung wala kang mata, vision is connected to our eyes. Can you imagine? Sino rito medyo makapal ang grado ng salamin? Yung bang kapag yung salamin hindi mo suot, wala kang makita? Kayo po ba kayo? Pagka wala yung salamin nyo, hindi kayo makakalakad, hindi mababangga kayo. Ganun. Okay, so in short, yung vision po ninyo, yan po yung salamin. Without your eyeglasses that gives you vision, alisin mo yan, ikaw ay nasa dilim. Kaya maraming Kristiyano hindi nagle-level up. Kaya maraming Kristiyano nasa tinatawag nating roller coaster ride. Minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba, minsan paulit-ulit lang hanggang mahilo. Walang destination. Okay, paulit-ulit lang. Pagdating sa'yo sa starting line, sasakay na naman ibang pasero, iikot na naman, paikot-ikot lang. That's the reason why maraming Kristiyano hindi nagkakaroon ng dramatic, okay, consistent, and radical change sa buhay because they lack vision. Sabihin nga natin, vision. Kaya salamat kay Lord na binigay sa atin yung one message. Paulit-ulit namin na naririnig. No, one message, one message. Actually, one message, nagre-rema na sa akin yan, one message eh. No, during our accountability ni Sister Robbie sa Starbucks, before Christmas yata yan, or before New Year, I cannot recall. Habang nagkakaroon kami ng sharing what we want to see sa family camp, lagi namin nababanggit one message, one message. And God confirmed this one message when I was able to use this verse as my devotion one morning. Sabi si Pablo, kahit saan pupunta, isa lang mensahe niya eh. To preach the gospel, to disciple people, preach the gospel, disciple people, win soul, make disciples. Okay, tuloy pinanala. Without a vision from God, we will live in complete darkness. Ano nangyari? I am Pharisees. Ang taas ng kanyang pinag-aralan. He was one of the student of one of the greatest rabbi during his time, si Gamaliel. Isa sa pinakamahusay na tao. Yun ang kanyang mentor. Pero yung selfishness niya turned into servanthood. Wicked mission niya to destroy the church suddenly turned into willing missionary. He will become a missionary to the Gentiles. So makikita natin, vision is not the key. It is only the key. It is not one of the keys. It's only the key. Iyon na po yung kailangan natin, yung vision. Kapag nakita mo yung vision ng church, kapag ang church may vision, kapag ang church may passion, kapag ang church mayroong direksyon, sumama ka sa church na yun. Especially kapag ang trabaho ng church ay yung pinapatrabaho ng Panginoon. Kasi marami mga church naging showtime. Okay, celebrity here and there. No, nakafocus ang tao, meron tayong guest speaker, ang guest speaker natin, artista, ang mga tao pupunta because of the celebrity. Pero yung bang sabi ni Lord, go and make disciples. Hindi naman masama na mag-invite once in a while. Pero kapag naging pattern na ng church just to attract the crowd, may magte-testimony at mayroong artista na magdodraw ng crowd para lang masabi ang daming umaten. Pero hindi naman interesado ang mga pastors and leaders to disciple the church. The church is missing the mark. Dahil bago si Jesus pumunta sa langit, ang sabi niya, this is my last commandment and this is the greatest commandment. This is the Great Commission. Go and make disciples. Hashtag one message. Hashtag one message. That's our DNA. That's our DNA from this time onwards. Kaya kung loloobin ng Panginoon na hindi pa siya darating in the next 20 years,
wala akong DNA na dadaloy sa chosen generation. And if you consider this church as your home church, if you consider this church as your family church, this will be your DNA. Go and make disciples. Dapat maging ating tayo sa kaluluwa. Ang labas ng pintuan ng church at labas ng pintuan ng bahay nyo, that's your mission field. Kahapon ko, yung nagugupit sa akin, barbershop, o yung barber, sabi ko, I'm starting to share gospel. Pero dati, I don't care. Pero ngayon mga kapatid, kung may pagkakataon ako, taxi driver, kuliglig driver, kung sino mang tao, I'm starting to share the gospel. Why? Dahil yan ang trabaho ng isang Kristiyano. Dapat ipinagmamalaki natin si Jesus. Naniniwala ba kayong trabaho natin ipagmalaki si Jesus bilang tunay ng mga anak na iniligtas sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus? Jesus died for you so that we will be able to shout His name. Isigaw namin ang pangalan ng Panginoon. Okay, let's continue. Sabi nito, what else? Number 3, vision will turn a destroyer, a person who destroys people, churches, into a discipler. No, grabe. Si Pablo na, he destroys the church. Suddenly, naging church planter. Grabe. Amazing. Sabi nga, napaka-dramatic. Kaya nga sabi ko, the greatest eye-opener. Isang tao na walang direksyon, isang tao na madilim, isang tao na masama, isang tao na walang patutunguhan, isang tao na kaaway ng pananampalatayang Kristiyano, isang tao galit kay Jesus. Suddenly, he became a great church planter. At sa mga mananampalataya sa Pilipos, sa mga mananampalataya sa Colosas, sa mga mananampalataya sa Ephesus, grabe naging church planter. Can you imagine? A persecutor turned church planter. Walang imposible sa Panginoon. Amen? Sabihin mo na, isipin mo na yung pinaka-salbahing tao, isipin mo na yung pinaka-taong parang talamak. Kapag ang Panginoon pumilos at inabot mo siya, kayang baguhin ng Panginoon lahat ng tao. Manampalataya tayo, hindi kayang gawin ng Panginoon ang hindi natin kayang gawin. Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord. Come on, malakas ang palakpak. Sabi mo rito, how Paul experience all this? Paano naranasan ni Paul ito? Itong dramatic encounter niya sa Acts chapter 9. Simple lang, he listened to God. Noon sinabi, Saul, why are you persecuting me? Anong sagot niya? Who are you, Lord? Sumagot siya, he listened to God. At kung makikinig lang tayo mga kapatid, if you will just listen to the voice of God, if you will just listen to the vision of God to this church, I tell you, your life will never be the same. Sabihin niya natin, my life will never be the same. Mga kapatid, ang 2016, I tell you, ibang katauhan, ibang karanasan, ibang kapangyarihan, ibang himala ang mararanasan mo sa 2016. Ang lahat ng gustong maranasan ng dakilang pagkilos ng Diyos, palakpakan ng Diyos na buhay. Kamang malakas ang palakpak. Listen to God. He listen to God. What else? He let other people minister to Him. Nagpa-disciple siya. Nung lumapit sa kanya si Ananias, hindi niya nireject. Ananias, I don't need you. I'm a lawyer. I'm a Pharisee. I'm blameless when it comes to law. Hindi niya pinagmalaki yung mga credentials niya. Nung sinabi ni Ananias, can I pray for you? Open arms. Although hindi sinabi sa Bible, I believe, open arms. He welcomed the ministry of Ananias. Mga kapatid, kung gusto nyo maranasan ang naranasan ni Paul, not only listen to God, but let other people minister to you. Siguro, wala si Brother Romel Almario. Last year, bago magpalit ng taon, kinausap niya ako sa labas. Sinend ko ito last year. Sabi niya, Pastor, equip me, disciple mo ko, turuan mo ko, kung anong, sabi niya pa, kung saan mo gusto pumunta, sasamahan kita, just text me,
Pastor, kung anong ipag-uutos mo, just let me know. Andito lang ako to support the church, to support you. Kung ano, nagbigay pa siya sa akin ng open-ended or open invitation. Pastor, kung may need ka, just text me. Ganun ka-open yung tao. Look where he is now. He is being used by God mightily sa men's group. Kita natin ngayon, ginagamit na siya sa paglinig ng cell group sa mga security guard. Nakita natin kung paano yung buhay niya na-transform. Sa pagiging mahiyain ngayon, nag-worship, nagtataas ng kamay. Sa pagiging passive, anong sabi niya? Nung dibunong anak niya, hindi mahalaga yung titulo mo, hindi mahalaga kung ano yung tinapos mo. Ang mahalaga, papaglikuran mo ang Panginoon. Ang mahalaga, maluwalhati si Lord sa buhay mo. Grabe mo yung kanyang mga pananalita ngayon. Sabi ko nga, kulang na lang. Maglingkod na ito talaga. Mag full time, magpastor na eh. Sa tindi ng kanyang passion sa Panginoon eh. Bakit? Because he allowed other people like me and maybe some other pastors. He allowed people to minister to him. Kaya hanggat hindi mo ino-open yung sarili mo sa church, hindi mo ino-open yung sarili mo sa mga mentors, hindi mo ino-open yung sarili mo sa mga leaders na pwedeng pumasok sa buhay mo at makialam ng buhay mo at mag-mentor sa buhay mo, you will not be able to experience what Paul experienced. Number 3, last, he completely trust God to transform his life. Hindi niya sinabi na, Lord, imposible na, masyado na ako masama. I am the worst among the sinners. I am helpless. I'm hopeless. Hindi niya sinabi. Nagtiwala siya sa Panginoon, Lord, although I am the worst among the sinners, I believe pag sinuko ko ang buhay ko sa iyo, kaya mo akong gamitin. Mga kapatid, si Pablo, na isang dating taong kalaban ng pananampalatayang Kristiyano, naging instrumento ng pagpapalaganap ng mabuting balita. Kaya ang sabi rito, as we continue, sabi rito, vision he received from God, the vision he received from God was so clear. No, talagang very clear, very sharp, and simple. That made him to focus more, and later on became so fruitful in his ministry. Dapat maging clear ang vision. Dapat maging sharp ang vision. Kaya yung vision natin, #one message, na ang nasa ilalim niyan, go and make disciples. Ganun lang kasimple. Kapag may nakausap ka tao, ikwento mo si Jesus, mahal ka ni Jesus, imbitahan mo sa church. No, nandun ka, meron kang napuntahan kaibigan, may karamdaman, pag-pray mo, patanggapin mo sa Panginoon, invite mo sa church. Go and make disciples. Sabihin niya natin, go and make disciples. Go and make disciples. Mga kapatid, napakadakila ng Panginoon. I will show you a video kung paano kabuti ang Diyos.